Sa bayan ng San Isidro, may bahagi ng kalsadang walang streetlight, kilala bilang Daang Putol. Dito raw nagmumulto ang isang babaeng biglang nawalan ng anak 10 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya, Aling Celia. Isang gabi, nanginginig sa ulan, tumatakbo si Celia habang yakap-yakap ang wala ng malay na anak. 10 taong gulang, si Lira. Tinamaan ng ligaw na bala sa mismong piyesta ng bayan. Sa gitna ng pagkalito, nagdilim ang paligid at pareho silang hindi na nakita pang buhay ang katawan. Hindi natagpuan si Lira. Ang nakita lang ng mga pulis, si Celiang patay sa mismong gitna ng daang putol. Nakanganga ang bibig, tila sumisigaw pa rin. Simula noon, may naririnig na umiiyak tuwing 1:13 ng madaling araw. Humikbi-hikbi. Lira, anak ko, minsan mabagal, minsan pabulong, minsan nasa mismong likod mo na lang. At lahat ng nakakarinig, kinabukasan, nagkakaroon ng pasa sa braso. Parang hawak ng kamay ng isang desperadong ina. Isang gabi, pauwi si Marco, isang delivery rider. 2:00 na. Wala siyang ibang daan kundi ang daang putol. Umuugong ang hangin, parang may nagbubulungan sa mga puno. Napansin niyang may babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Basang-basa, puti ang damit, nakayuko, huminto siya. Celia? Bulong niya nang di sinasadya. Dahan-dahang tumingala ang babae. Ang mata, wala, itim, malalim, lumuluhan ng putik. Nakita mo ba ang anak ko? Tanong nito. Boses na parang dumadaan sa sugat. Na hindi makapagsalita si Marco. Nanginginig, kinabig niya ang motor. Pero may malamig na kamay ang biglang humawak sa balikat niya. Tumingin ka sa likod mo! Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita isang maliit na batang nakatalikod, nakatayo sa likod ng motor. Basa ang buhok, nakalawit sa mukha. Gumagalaw ang balikat nito, parang humihikbi. Paglingon ng bata, sira ang buong kanang mukha, para bang nadurog. At sa pagitan ng ngipin nito, may nakasingit na bala. Papa, uwi na tayo, sabi ng batang boses, pero pabulong, halos garalgal. Napaatras si Marco pero hawak pa rin siya ng ina. Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ng multo. Sagutin mo! Napasigaw si Marco at pinaharurot ang motor. Pero habang tumatakbo siya, napapansin niyang parang may 2 kamay na nakayakap sa baywang niya. Maliit na kamay ng bata. At sa kanyang tenga, may bumulong. Hindi pa kami tapos. Pagdating niya sa bahay, bagsak siya sa sahig. Nang buksan ang ilaw, may mga bakas ng maliit na paa sa likod ng damit niya. At sa salamin ng kaharap niyang aparador, nakasulat gamit ang putik. Ibalik mo ang anak ko. Kinabukasan, hindi na lumabas si Marco. Ngunit bandang gabi, may mga kapitbahay na nagsabing may babaeng umiiyak sa labas ng bahay niya. Nakatayo, nakaputi, at kasama niya, isang batang hinahanap pa rin hanggang ngayon sa buong San Isidro. At mula noon, tuwing dadaan sa daang putol, sinasabi ng mga taga roon, huwag kang hihinto kapag may babaeng umiiyak dahil hindi kanya hahayaan hanggang hindi mo ibinabalik ang anak niya.